Sama-sama tayong magiging saksi! Igan bago sa saksi. Nasagip na NBI sa isang resto bar sa Tarlac ang 8 babaeng ibinugaw umano ng sindikato. Karamihan sa mga biktima ay menor de edad at ang isa sa kanila nawala noong nagpaalam na bibili lang daw ng merienda. Saksi, si Von Aquino. Sinalakay ng NBI Anti-Human Trafficking Division ng resto bar na ito sa Concepcion, Tarlac kagabi. 8 babae, kabilang na ang 5 menor de edad na ginawa umanong sex workers ang nasagip. Ang rescue operation, bunsod ng paghingi ng tulong ng mga magulang ng isa sa mga menor de edad na nawala umano noong January 23. Nagpaalam lang daw siya na bibili ng merienda pero hindi na bumalik. Makalipas ang halos 1 buwan, kinontak daw nito ang kanyang mga magulang. On one occasion, nakita niya yung anak niya nang mag-open ng screen, naka-brace na. And the mother was surprised dahil tinanong yung bata, saan ka kumukuha ng pambayad? Sabi niya, kay galing magbabayad naman, tutulungan daw siya ni Mami, a certain. Ayon sa NBI Atrad na makakuha sila ng impormasyon na sa isang resto bar sa Concepcion, Tarlac nagtatrabaho ang menor de edad na biktima. Dito na sila nagsagawa ng surveillance. Nalaman din namin yung mga bata being offered for sex doon mismo sa nila, parang dormitory kung saan sila natutulog. Kasi ang inaalaw lang mag-bar fine yung mga yung nasa edad na. Pumasok lang po talaga kami doon sa kagustuhan din po namin. Tsaka may pangangailangan po kami. Para din po sa sarili ko, sa anak ko. Arestado naman ang may-ari ng bar at ang kapatid nito na tumatayo manong bugaw. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Naniniwala naman ang NBI Atrad na sindikato ang nasa likod nito dahil naibabiyahe pa nila ang mga biktima mula Metro Manila patungong Tarlac. Sinachat nila na may ganitong klaseng trabaho, kung gusto nilang pumunta, kikita sila, may pera sila, tas makakapagpa-brace pa sila. Tas naiintays yung mga bata dahil hindi naman mabilis kasing i-convince yung mga minor de edad. Maharap ang mga suspects sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Inirefer na ng NBI Anti-Human Trafficking Division ng mga biktima sa DSWD para mabigyan sila ng intervention. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Gusto ng ina ng 3 taong gulang na batang sinaktan sa Cebu na mabulok sa kulungan ang kanyang kinakasama na ni-livestream pa ang pananakit sa kanilang anak. Hindi raw niya mapapatawad ang ginawa ng suspect. Saksi si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Drama lang daw, kaya ito nagawa ng isang taxi driver sa kanyang 3 taong gulang na anak sa Naga City sa Cebu. Nakakulong ng ama na ni-livestream pa ang tila paggigilit niya sa bata. Ayan kita! At sa isa pang video ay paulit-ulit sinakal ang paslit. Sabi kahapon ng tatay, nagawa niya yun para makuha ang atensyon ng kalibin na ina ng bata. Nakuha nga niyang atensyon ng nanay na ngayon ay nagtatrabaho bilang domestic helper sa Europa. Ang gusto ngayon ng ina, mabulok ang partner sa bilangguan. Dili ni mo siya mapasaylo? Dili sir, dili. Kung ano sila itabo sa kong anak, mabunay may tabo niya. Ayon sa ina ng bata, napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Gustuhin man niyang umuwi, hindi pwede dahil maliit lang ang kanyang sahod. Ito rin ang paraan niya para makalayo sa kanyang partner na sinasaktan din umano siya. Ni-ana siya na po sir, ni-ana siya na po. Then ingon ko nga, ni-ana ko sir siya nga, patyo na na po ang bata. So ni-ingon ko sir nga, sige, surrender na na po ni mo ang bata. Kay wala man ko'y mahimo, kay layo man ko, hingna na po siya. Pero ayaw ka bala ka, kay basig minutes ka lang, masikop na ka, kay kitang tanan, na DSWD, nag-alaga sa atua. Nasa pangangalaga ng DSWD ang 3 taong gulang na bata. Posibleng ibigay ang kustodya nito sa mga kaanak nila batay sa rekomendasyon ng DSWD. Inihahanda ng reklamong paglabag sa Republic Act 7610
o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act laban sa tatay. Ang tatay muling humingi ng tawad sa kanyang anak. Handa raw siyang harapin ang parusang ipapataw. Wala, bisag-asa na ko ng bata, pwede ra niya. Kung ikaw pa gustohon, asa man mo ipapuyo ang bata? Kung pwede lang, dirara kung sa akong iyaan. Sa igsuon sa akong mama ba? Usa ka mahalin mo imong anak? Sir, sobra pa sa akong kinabuhi, sir. Nakaklab kay ka ni mama nak nagpalayo lang ko kay pobre man ta. Wala man ko'y laing panginabuhian. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi. Ilang residente na sugatan matapos sumiklab ang sunog at pagsabog sa paggawa ng baril at bala sa Marikina. At sa pagtatapos ng Pebrero, umabot na sa halos 3,000 ang mga insidente ng sunog sa bansa ngayong taon. Ating saksihan. Nataranta ang inang lalaki sa Barangay Fortune sa Marikina kanina. Bigla kasing sumiklab ang malaking apoy roon na sinundan pa ng malalakas na pagsabog. Atras! Kanya-kanya sila sa pagtakbo palayo sa mas lumalaki pang sunog sa Arms Corps Global Defense Incorporated na paggawa ng bala at baril. Kita rin ang makapal na usok at lagablab ng apoy mula sa ilang bahay malapit roon. Ang lakas! Grabe! Agad rumisponde ang mga bombero, kita ang pinsala sa paligid na binalot ng makapal na usok. Ayon kay Superintendent Nestor Gorio, Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang sunog mag-alas 4 ng hapon sa Padre Depot na imbakan ng mga pulbura. Umakyat sa ikalawang alarma ang sunog bago na apula. Walang naitilang nasugatan o nadamay na ari-arian ayon sa BFP at PNP. Pero sa pag-ikot ng GMA Integrated News sa Champaca Street sa naturang barangay, may ilang nagsabing nadamay sila sa sunog. Kita rin sa paligid ng mga debris na ayon sa mga residente ay imbakan ng mga pulbura na lumipad at umabot sa kanilang bahay. Ito na po yung na nagtalsikan. Yan, tapos yung mga kahoy, yung po yung nagliliparan dito na ayan po nga, mga sunog na. Mayroon ding ilang residente na nasaktan. Diyan pa lang natumba na ako kasi nataranta na nga po eh. Update na ng likod ko. Yun. Pagtawid ko nun, sinasabi nila na-plus na daw. Sa video nakuha ng mga residente, kitang nagkulay kahel ang langit dahil sa laki ng apoy. Nagtakbuhan daw sila palayo sa takot na baka madamay ang kanilang mga bahay. Ang pamunuan ng nasunog na imbakan bukas raw sa mga mag-iimbestiga. We do have cameras and security here, so we've given everybody full access to be able to investigate this matter and see the root cause of the problem. If anybody's injured or any house is damaged or anything like that, Arms Corps will be taking care of it, 100%. But as far as I know right now, none of that's necessary. Ayon sa Arms Corps, wala namang napinsala sa mga pangunahin din ng pasilidad maliban sa nasunog na bunker, kaya magpapatuloy na rin ngayong gabi ang manufacturing ng kanilang planta. Mahigit 40 bahay naman ang nasunog sa General Santos City kanina umaga. Batay sa investigasyon, sinadya muna ang sunog. Ang suspect, isang residente roon na agad ding nahuli. Umamin din sa krimen ng suspect. Sa Molave, Zamboanga del Sur, 5 classroom ang nasunog. Nagsimula muna ang sunog sa computer laboratory ng paaralan ayon sa BFP. Nasunog din ang 7 bahay sa Bantayan Island sa Cebu kahapon. Bago pa man magsimula ang Fire Prevention Month, dumami ng insidente ng sunog sa buong bansa. Sa huling tala ng BFP, umakyat ng halos 25% ang insidente ng sunog mula Enero hanggang katapusan ng Pebrero ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pero ang mga insidenteng naitala sa Metro Manila, bumaba raw ng higit kalahati kumpara noong nakaraang taon. Dumipensa ang PCSO sa mga nagrereklamo dahil sa umano'y aberya sa bulahan ng 3-digit game noong Martes. Paimbestigahan naman sa Senado ang insidente. Saksi si Mab Gonzales. Inulan ng reklamo ang live stream ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos magkaaberya ang lotto machine noong February 27. Sa 2 p.m. draw ng 3-digit game, nabola ang mga numerong 197. Pero maya-maya, nahulog ang bola sa unang machine. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Sir, ano po ang nangyari? Nagkaroon tayo ng technical difficulties. Nagkaroon tayo ng draw machine malfunction. So magkaroon tayo ng alternate procedures.
So yung pong hindi nakapiling machine ay papalitan po natin ng another machine. Tinest ang panibagong machine para masigurong nakakabola ito ng maayos. Nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Matapos ang 15 minuto, binalik ang live stream at binola ulit, pero ang unang numero lang. May ilang nagkomento na dapat binola ulit lahat ng numero para raw patas. Paliwanag ng PCSO, hindi ito maituturing na aberya at nangyayari rin daw ito maski sa ibang bansa. We cannot consider this as yung glitch kasi normal process and procedure lang po namin ito. As I mentioned earlier, this already happened in the past. Machine malfunction is really beyond our control. Hindi na rin daw pwede palitan yung mga numerong nabola na. Once the draw machine already selected a numbered ball, that is already the official winning number. Hindi po natin pwedeng baguhin ulit. Lalo na live po ito, telecast, nakita na po yung ng tao. Rest assured that the PCSO is preserving the integrity of lottery draw operations. Kamakailan lang ay kwestiyon sa Senado ang PCSO dahil sa umaning madalas natatamaang jackpot sa iba't ibang lotto games. Paiimbestigahan daw ni Senate Games Committee Chairman Senador Raffy Tulfo ang insidente para malaman kung glitch ba talaga ito o kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Hindi pa nga raw tapos ang investigasyon sa e-lotto system, may ganito na namang nangyari. Si Senador Amy Marcos na dati nang nanawagang itigil muna ang lotto draw sa gitna ng mga kwestiyon sa integridad, nagulat daw nang makita ang kinukwestiyong draw. Uy, ano ba yan? Hanggat hindi na susolve lahat yan, pigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Dapat pakita lahat, wala namang problema doon, i-live stream na lang lahat. Titingnan daw ng PCSO kung pwedeng tuloy-tuloy ang live stream sa Lotto Draws. Pagsisiguro rin ng PCSO, may Lotto Draw judges na nagbabantay sa buong proseso kabilang na ang Commission on Audit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nadakip ang isang lalaki na wanted dahil sa illegal na droga at ang suspect leader din umano ng grupo na mandurukot sa Metro Manila. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pumalag agad ang babaeng ito nang silbihan ng warrant of arrest ng pulisya ang kanyang mister. Kinukustyon ng ginang ang operasyon ng mga pulis. Papakita namin warrant mo, papakita namin. Ito yung warrant sa akin. Kumalma ka ha. Nakabidyo ka, nakabidyo. Maniwala ka. At nang ipakita ng mga pulis ang kopya ng arrest warrant. Gusto mo magpersan tayo? Hindi, sir, wala ko persan. Salma ka lang ha. Basahin mo. Sumama rin kalaunan ng suspect para talaga sa kasong may kinalaman sa illegal na droga ang kanyang warrant. Pero nang mag-imbestiga pa ang mga pulis, lumabas ang iba pang kaso ng suspect. Itong tao pa rin na ito, leader ito ng grupo ng mandurukot. At matagal na nag-ooperate ito. At since 9 years old pa lang itong tao na ito, talagang trabaho na nila to. Mga pasahero sa MRT daw ang isa sa pinupuntirya ng grupo at ang kanilang estilo. During rush hour, may kasama siya mga 3 o 4 na tao. From Guadalupe, MRT station, sasakay sila. Maayos yung attire nila at kasama sila hanggang sa GMA, Quezon City. Decente ang bihis nila. Talagang maayos ang pananamit nila. Iipitin nila yung tao. Iipitin nila yung mga mamahaling mga gadgets. Yun ang mga kinukuha nila, wallet. Pati, mga pasahero ng UB Express at jeepney tinatarget din daw ng grupo. Pagbabayad nila, kinocover nila yung isang kamay nila. Yung isang kamay nilang gumagalaw, sabay bubukas ng zipper ng mga bag ng ating mga biktima. Tapos papasa nila sa kasama nila agad yun. Pasa-pasa na sila. Subject ngayon ang follow-up operation ng mga kasabwat ng suspect at kung saan niya dinadala ang mga nakaw na gadgets. Kasi ang halaga ng gadget ay 50,000, binebenta lang nila ito ng 5,000 to 10,000. Yun nga ang ating tinatrabaho, yung matukoy natin yung lugar at kung sino talagang binabagsakan niya ng mga gadget. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyo. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.